Hello mga kaigan. Ayan, welcome back to my vlog. And welcome to Judelandia channel. May bago tayong mic. Ayan. Naka-on ba? Natin naka-on ba? Ayun. So, nakailaw. And eto, ayan. So, hello mga kaigan. Hindi yata naka-on yung mic ko kanina. Kaya hindi siya hindi siya na-record. Tingnan natin yung pagkakaiba ng sound niya. So, bagong bili natin tong mic. Dumating siya kahapon and try natin siya ngayong gamitin. Kasi, siya, may pa-vlog-vlog na rin tayo ngayon. Marami kasi nagtatanong kung paano kami nakarating dito sa Canada at anong pathway yung aming paano yung process, magkano yung gastos. So, yun yung mga tanong. Kung kami ba ay agency, yan ang kalimitang tanong sa amin nung kami ay nakarating nga dito sa Canada. So, kami nga po ay nakarating dito noong December 17. And sa awan ng Panginoon or kalooban ng Panginoon kung bakit nakarating kami dito. Ako'y naniniwala talaga na kalooban ng Panginoon na kami ay nakarating dito. Dahil kung sa amin lang talaga na sariling sikap ay sa tingin ko hindi kami makakarating. Kasi talagang number one, unang-una talaga, wala kaming pera. Yan. Pera ang pinaka malaking puhunan mo dito para makarating ka dito sa Canada. And nung unan, medyo hesitant pa ako na pumunta dito sa Canada. Kasi nagtuturo nga ako sa Pilipinas and kahit pa paano may sweldo naman. Pero siyempre, hindi talaga sapat ang sweldo sa atin. And nung mga lately na ay medyo nadidelay yung mga sahod kaya nag-decide kami as family na pumunta na dito sa Canada. Makipagsapalaran dito sa Canada kasi hindi rin naman namin alam ang buhay dito sa Canada. Pero kung makikipagsapalaran na rin lang naman kami at meron kaming chance pumunta dito, ay subukan na. No? Kasi ganoon din naman kahit magstay kami sa Pilipinas wala talagang may time na maiiyak ka, no? Kasi wala ka ng budget sa pabili ng pagkain. Kung may mga babayaran, no? Mga exchange gift or etc. So yung nangyari sa amin bago kami nagpunta dito ay yun, medyo nagipit kami sa lapi sa financial and yung kapatid ng asawa ko na nandito na sa Canada ay nag-offer ng opportunity na i-sponsor ako bilang student kasi nabalitaan niya yata na pwedeng dalhin yung family kapag ikaw ay pupunta dito sa Canada bilang isang estudyante. So, pinag-isipan ko mabuti kasi ayaw ko talagang pumunta dito or umalis ng bansa na may iwan yung family ko sa Pilipinas. So, dahil nabanggit niya na pwede kong dalhin ang anak ko at asawa ko, kaya pumayag ako na mag-apply. So, at May noon, nag-decide kami na mag-apply and at that time ay wala pa kaming expire na yung mga passport namin. Yung mga, si Angie wala pang passport noon. Si Gian meron na pero maliit pa siya noon nung kinuhanan siya ng passport ng daddy niya. So, nagpa-book kami online ng schedule papunta ng DFA. So, doon lang kami pumunta sa may DFA Santiago.
ang mga hiningi sa amin. Of course, bayaran mo yung schedule mo online, pati yung passport, babayaran mo na rin yun on. Parang binayaran namin through 7-Eleven. Excuse me. Then, April ay nakuha namin pumunta na nga kami sa sked namin at nagpa-picture kung anong mga documents na hiningi sa amin, marriage contract, birth certificate. Marriage contract sa amin, naming mag-asawa kasi yung dalawang anak ay kailangan na ebidensya na kasal yung parents nila. So, or siguro mga kasulatan about para malaman yung tunay na background ng family ng mga bata. So, si Angie naman, hinanapan ng ID kasi nga kailangan na daw niya ng ID, 12 years old na kasi siya. Pero at that time, si Angie kasi hindi nag-aaral. Nag-aaral siya mga 3 weeks lang sa kinder. So, advantage ko dahil nag-work ako sa registrar's office, so pwede akong magpa-release ng enrollment certificate ni Angie kasi si Angie ay medyo special, kaya hindi siya nakapag-aral talaga ng yung regular na estudyante kasi special nga siya and ayaw niya rin pumasok sa school sa Pilipinas. Hindi namin alam kung bakit, pero ayaw niya pumasok sa school sa Pilipinas. So, nakakuha kami lahat, naayos na yung aming mga passport. So, sabi ko, okay. So, we are ready. Ang sunod na ginawa ko ay nag-apply ako ng school. Naghanap ako ng school na pwede kong applyan. Kung ano yung program, kasi program, yung course dito kasi ay tinatawag lang program. Yung subject dito ay tinatawag nilang course. So, medyo nakakalito siya. Pero, ganun yung mga terms na ginagamit dito sa Canada. And, naghanap ako ng school na malapit dito sa address ng bahay nila, ng kapatid ng asawa ko, na mag-i-sponsor sa akin. Kaya, nakahanap ako ng school na sa UFB or sa University of Fraser Valley. And Chilliwack, meron silang campus dito sa Chilliwack. Pero ang main campus nila ay nasa Abbotsford. So hindi pwedeng magkaroon ng hindi pwedeng pumasok dito sa Chilliwack yung mga international student. Kaya ang lahat ng international student talaga ay pupunta sa main campus, which is the Abbotsford. And sa tulong din ni Edwin Yumol. Edwin Yumol, kung kilala niyo siya, follow niyo siya, malaki ang naitulong niya sa amin sa pagkuha ng LOA, sa letter of acceptance ng school. And free yun. And bilang pagtanaw ng loob na din sa kanya, ay pinagawa namin sa kanya yung statement of purpose namin. Kasi wala rin naman kaming kamalay-malay. Ang suggestion din kasi sa amin ay ipagawa namin yung aming statement of purpose para hindi ma-deny. Yun yung usually ang reason. Dahil sabi nila, usually na nadi-deny ang applicants ay dahil mahina ang pagkagawa ng statement of purpose. Okay. Ayun, si Angie. And, yeah, later, okay? Thank you, Mom. Oh, you're welcome. Alright, so, in-apply ako ng LOA and after 2 months, 1 month, mahigit, 1 month and a half or mga ganun, 6 weeks, ay naka-receive ako ng
letter of ano tawag dun? Letter of letter of conditional acceptance. Ayan. So, nakatanggap ako nun. Which is, I have to pay for at least one semester na tuition fee and na nagkakahalaga ng $10,010, $10,900 o $10,009. So, dahil binabalak namin na purely kami na sponsor ay 1 year na yung pinabayaran. Dahil nga sa tuition, yung limit na amount ng proof of funds or ng POF. So, nagkaroon kami ng binayaran ng kapatid ng asawa ko yung tuition na 1 taon. Tapos, hiningi ko yung resibo ng payment niya. After na maka-payment ay pumunta ako doon sa mga dating school kung saan ako nag-graduate, like sa Adventist University of the Philippines. Nag-graduate kasi ako doon ng Business Office Administration. And sa Isabela State University kasi doon ako nag-graduate ng masteral. And pumunta kami sa Mindoro. Yeah. Sinadya namin sa Mindoro. At meron pa kami noon, sumakay kami ng tricycle pa uwi ng Mindoro. So, makikita niyo yun sa aking Facebook na nakapost doon yung aming challenge na yon na umuwi kami ng Mindoro, galing Isabela na nakasakay kami ng tricycle. So, kumuha kami ng mga official transcript of record na ipapadala, no? Dapat yung school ang magpapadala or yung official transcript of record ay nakalagay sa envelope na kung saan mayroong heading ng school, kung saan ka nag-graduate, kung saan galing yung diploma mo, and dapat may perma yun So, dapat ay may permission ng registrar sa likod ng mga envelope. At yun ay ipapadala mismo sa school. So, pinadala ko dito sa school, pina-JRS ko dyan sa Pilipinas para makarating dito sa Canada. And nagbayad ako ng mahigit 1,000. 1,400 yata yun. Para sa courier papunta dito. And after 1 month ay nakatanggap ako ng letter of acceptance. So that is September 27 nung makareceive ako ng letter of acceptance from the school. Ayan. And so sabi ko, ito na yun. Totoo na ba ito? So, parang hindi kami makapaniwala kasi I never expect talaga. Hindi namin ini-expect na ma-approve or matatanggap ako sa school. At that time, hindi pa ako malis sa trabaho ko. Nag-work pa rin ako. And nung nakareceive na ako ng letter of acceptance, ay sabi ko, this is it. I need to ask permission already for study leave. So, ayoko kasing magpaalam ako, tapos sabihin ko magre-resign ako, tapos hindi naman pala ako matutuloy. So, to be safe, para sa part ko, ay nag-ask ako ng study leave from the school. And which is, pumayag din naman sila.
At binigyan ako ng letter na pumapayag sila na magkaroon ako ng study leave for 2 years. Pero ang promise ko ay kung hindi na ako makakabalik after 2 years ay magre-resign ako sa school. So hindi pa ako talaga totally resign from the school until today. And so after that ay may letter na ako ng employment, etc. Letter of employment, letter of mga kung ano-ano yung mga kailangan kong ipakita sa IRCC. At hindi na ako naghanap pa ng agency. So, I decided na ako na lang ang mag-apply direct kasi meron naman kasing mga nagbablog na DIY na sabi na sila na ang gumawa. Sabi ko, kaya ko din pala. Kakayanin ko din. Kakayanin ko din siguro. Yun yung nasa isip ko. So, sabi ko nga, kung talagang hindi ukol, ay hindi bubukol. So, kaysa magbayad ako ng agency, tapos hindi rin naman maaprubahan kung sakali, sayang din yung bayad ko. So, ang ginawa ko, I do it myself. So, I gathered all the documents that I needed, the LOA, the bank account ng mag-sponsor sa akin. So, at that time is 20,000 Canadian dollar ang at least laman ng bangko ng sponsor mo. So, at dahil umabot naman ng 40,000 yung bank account nila ay so parang lagpas na siya doon sa computation ng proof of funds na hinihingi ng IRCC. Plus nag-submit pa ako ng 1 year or nagbayad pa ako ng 1 year tuition fee. So after 3 weeks na nag-submit ko lahat yun, yung mga family tree, ebidensya, na gusto ko pa rin bumalik ng Pilipinas. Kasi yun naman ang hinihingi din nila. Yung assurance na babalik ka pa ng Pilipinas. You know. And after 3 weeks after na nag-apply, na-submit ko yung, na-launch ko yung aking visa application is October 1. And October 3, no, the next day dumating agad yung biometrics letter. Nagpa medical na agad kami before pa ako maka-receive ng letter of acceptance sa school. Nagpa-medical na kami sa Baguio. So, yun, isa yun sa mga hinihingi ng IRCC para sa application mo sa visa application. And basta may mga hinihingi ang IRCC na kailangan na isubmit. So, siguro dahil nakita ng IRCC na kumpleto naman yung aking mga sinabit na documents, mga ebidensya ko. Basta ang importante doon, nagsasabi ka ng totoo, hindi ka magsisinungaling. Sabihin mo lang yung totoo sa background mo, ng family background mo. And after 3 weeks nga after the next day, naka-receive ako ng biometrics. So, I need to go to Manila. So, nag-travel ako mag-isa papuntang Manila. And after na makatravel ako papuntang Manila, natapos yung aking biometrics, nagbayad kami doon. So, pwede rin maglagay ka ng hindi pala kasama ko palang asawa ko punta doon sa Manila. Nung pabalik na yung mag-submit ng passport, ako na lang mag-isa that time. So, nagpa-biometrics kami. Kasi nga first time ko pupunta ng Manila nang magpa-biometrics, hindi ko alam kung saan yung place. So, nagpasama talaga ako sa asawa ko. And after na biometrics ay
after 1 week ay may dumating na 2 weeks. So may mga updates yan every week or minsan after 3 days, 4 days ganun. So may mga updates silang messages sa IRCC. And sabi ko, hala, andyan na. Paano matagal pa kaya yun? Parang gano'n yung kinakabahan ka, hindi mo alam kung ano yung magiging resulta ng ano mo, ng application mo. So, nakakatakot din. But, prayer, no? So, palagi kami nagpe-pray. Sana, ikaw nang bahala sa amin. Sana ay ma-approve. So, wala na rin kaming choice kundi talagang iaas na rin sa Panginoon na sana ma-approve kasi talagang gusto na rin naming umalis. No? So, after 3 weeks ay yun nga. So, dumating yung letter ng approval. Ako ay approved na sa aking visa, student permit, bilang international student. So, after na ma-receive ko siya ng October 28, 27, 26, ay inayos naman namin yung mga documents ng mga anak ko tsaka yung asawa ko. And November 1 and November 2 ay na-launch ko yung kanilang application, and after 2 weeks ay na-approve din sila. So, ganun lang siya kabilis. And bumili na rin kami ng ticket. Dahil naibili ako ng ticket na December 17, ay nung na-approve sila ay inihabol na rin yung ticket nila para sabay-sabay na kaming aalis. So, yun yung nangyari sa aming pagpunta dito. Ang proof of funds na ginamit sa application nila is 600K na nakapangalan sa bank account na nakapangalan sa asawa ko. Yan. Dahil 3 sila, family of 4 kami, and ang ginawa namin ay gumawa kami ng computation ng expenses na kakayanin mag-stay dito sa Canada. And dahil open work permit yung asawa ko, ay sa awa din ng Panginoon na nakahanap din siya ng trabaho ng katapusan ng January. Nakahanap siya ng trabaho, and kagandahan doon, dalawa yung naging trabaho niya for the first 2 or 3 months. Hindi ko na maalala. And so, naging malaking tulong yun habang nag-apply pa rin ako ng trabaho. So, nung February, na-accept na din ako sa work ko na support service sa home for the aged. Home care ang tawag nila. Sa tahanan ng mga matatanda na. And later on ay naging tagaluto ako. So dahil kulang yung kanilang cook doon, ay tinrain nila ako bilang cook dahil may background naman ako sa pagluluto at mahilig naman din ako sa pagluluto, ay regular na din ako sa ngayon. So, yun yung naging kwento at tapat ng aming pinagdaanan. So, 2 years course, diploma on Computer Information System. And may PGWP siya. So, ang mangyayari na pinaplano namin ay tapusin yung pag-aaral. So, nakatapos ako ng isang SEM. So, ngayon is scheduled break ko. January to April ay yun yung first SEM, and scheduled break ng April 23 hanggang September 4. So,
September 4, hindi na siya unlimited yung time ko. Kaya ang hours ko na lang is 24 hours a week. Tama-tama din kasi yung naging regular na ako sa work ko, which is yung regular na pasok ko is 24 hours a week. Sakto, di ba? Oh, kung talagang so, sakto. Kung gaano ka buti ng Panginoon, parang inilatag niya lahat sa amin hanggang sa kami ay makarating dito, makahanap ng trabaho, at hanggang sa pagsisettle namin. Sana ay maging okay naman dahil after ng 2 years ng pag-aaral ko ay itutuloy na siya ng PGWP. Tapos so hanggang doon dito na lang muna mga kaigan. At sakit na yata ulo ko. Hindi ako sanay na nagkukwento ng aking life. Kaya tatapusin ko na. Hanggang sa sunod na lang ulit. Kung mayroon kayong tanong, just comment below. And kung kaya kong sagutin, sasagutin ko na lang.